dapat talaga is nating tanggapin. Kumbaga, hindi natin yan pinili. Um, Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is about what acceptance is in anxiety and panic attack recovery. So, para doon sa mga taong nakakaranas or nahihirapan sila sa kanilang anxiety at sa kanilang panic disorder, lalo na sa mga sintomas na yung mga sintomas na hindi mo ma-explain, yung mga sintomas na kumbaga first time mo palang naramdaman, and I know na sobrang hirap at hindi siya madali, at yung mga katagang acceptance, mahirap yung sasabihin na tanggapin mo yan. Mahirap talaga kasi bawat desisyon or bawat nangyayari sa ating buhay, dapat talaga is nating tanggapin. Kumbaga, hindi natin yan pinili. Kumbaga, yan ay kumbaga isa kumbaga wake up call sa atin na yung ginagawa natin sa ating katawan, or hindi natin inaalagaan ng maayos yung ating emotional, yung ating psychological, something like that. So napapabayaan natin. Sana makatulong itong video na ito sa inyo, sa mga taong may mga anxiety at yung may mga panic attack, at doon din sa mga taong nakakaranas ng stress. I know lahat tayo may stress tayong nararanasan, but may time talaga na we just have to accept it talaga. I know mahirap, madaling sabihin yung words na tanggapin, pero mahirap kumbaga ilagay natin sa ating pang-araw-araw. Mahirap siya. So number one is ang pagtanggap ay yung bang obserbahan ang iyong mga kinahuhumalingan na walang panghuhusga, hindi ka sumasang-ayon sa iyong anxiety at panic attack. Meaning, yung mga kumbaga yung mga like for example, yung mga intrusive thoughts na pumapasok sa iyo, yung mga negative thoughts na pumapasok sa iyo, tapos yung mga physical na nararamdaman mo, yung palpitation, yung panginginig, yung pamamanhid ng batok, mga physical na mga nararamdaman sa lahat ng parte ng katawan mo, tapos yung kumbaga yung digestive mo, may problema ka sa acid mo, and marami pang ibang mga sintomas na kumbaga doon ka lang nakakapokus, tapos hinuhusgahan mo ito, tapos kumbaga doon na lang umiikot yung yung mundo mo at yung isipan mo at yung attention mo doon lang. So imbis na ganun is kumbaga hindi ka sumasang-ayon sa yung anxiety at panic attack. Meaning is kumbaga syempre nangyayari yan sa iyo kasi may mga ginawa kang hindi maganda sa iyong sarili. So, ang dapat mong gawin is, syempre, hindi ka sumasang-ayon, di ba? And, hindi naman ibig sabihin na labanan mo or something like that. No, hindi mo yan malalabanan. But hindi ka lang sumasang-ayon. Like, for example, sa mga intrusive thoughts. Just like, obserbahan mo lang siya. Tapos, kumbaga, wag mong husgahan. Kasi pag inusgahan mo ito, inusgahan mo yung intrusive thoughts mo, ibig sabihin, kumbaga, nasa panganib ka. Like, for example, sasabihin mo na, oh my God, nagkakaroon ako ng palpitation. So, baka atakihin ako sa puso or inaatake ako ng aking puso, something like that. So, yung iisipin mo is, kumbaga, yung panghusga mo dito is, baka atakihin sa puso, something like that. So, natatakot ka, di ba? So, yun ang panghuhusga. At hindi ka sumasang-ayon kasi hindi ka naman
kumbaga nagpatingin ka naman sa doktor tapos lahat okay naman, 'di ba? Lahat all of it is you are healthy, lahat ng ng ECG mo, lahat ng lab test mo okay ka, lahat ng mga lahat ng mga resulta okay ka. So hindi ka sumasang-ayon sa mga nangyayari sa iyo, something like that. So number two is hinahayaan mo lang na ang lahat ng mga sensasyon sa loob ng iyong katawan at yung damdamin na nandoon talaga, at hindi ini-endorse mo ang bawat isa sa kanila. Meaning is, hinahayaan mo lang yung mga sensasyon ng mga, I know nakakatakot na mga sensasyon, may point talaga na dadating ang point na para kang mababaliw kasi hindi mo maintindihan yung sarili mo, yung mga sensasyon na nangyayari sa iyo, hindi mo naintindihan, tapos papasok pa itong mga negative thoughts. So mahirap. And then, hindi mo dapat i-endorse kasi hindi naman yan brand na i-endorse mo, di ba? Hindi mo yan dapat i-endorse o hindi mo yan dapat isa-isahin sa kanila. So like for example, yung palpitation mo, yung panginginig mo, or yung sweating mo, yung panlalamig mo, or etc. Lahat ng mga nararamdaman mo, hindi mo dapat yan i-endorse. Just hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siyang dumaloy sa iyong sistema. Kasi hindi yan magtatagal sa iyo. Pag hinayaan mo lang yan, hindi yan magtatagal sa iyo. Pero pag mag-resist ka, mas doon siya, kumbaga lalaban sa iyo. The more you react, the more you resist, is lalaban talaga yan. Kasi ibig sabihin, nasa danger ka, nasa panganib ka. Yun ang ibig sabihin niya. Yung number 3 is yung pagiging handang sumama sa iyong mga iniisip at damdamin. Hindi yung pagiging matalik na kaibigan sa kanila. Ang pagtanggap ay handa kang sumama. Kumbaga, sumabay sa agos sa isipan mo. Either if it's negative or positive, either if it's nakakatakot o hindi, or you're sad and you're happy, something like that. Sumabay ka lang sa agos ng iyong isipan. At pero hindi ibig sabihin na magiging best friend mo yan, magiging kaibigan, magiging close kayo, no? Kasi yung isipan, guys, they come and go lang yan. 'Di ba? Pag mag-stick ka, pag maging best friend mo yan, especially like it's negative, so magiging best friend. So, yung impact sa'yo, hindi lang sa physical, hindi lang sa emotional, but also sa physical mangyayari. So, ang gagawin mo is i-isolate mo yung sarili mo, right? So, dapat hindi ganon ang pagtanggap mo. Dapat hayaan mo lang, sumama ka lang sa iyong isipan, sumabay ka lang, kasi it will gone, just like a wind, they pass to you and it goes, something like that. So dapat pero hindi mo siya gagawing maging best friend or something, no? Kasi hindi yun maganda. Number 4 is hindi mo kailangan mahalin o aprobahan ang isang bagay para tanggapin ito. So, ibig sabihin, ang pagtanggap ay hindi kailangan mong mahalin o bigyan mo ng approbation na pinaaprobahan mo ang isang bagay na para tanggapin mo. No, hindi. Ibig sabihin, kumbaga, kasi may din yan. Kumbaga, may lesson din yan na nakakapagbigay sa atin na hindi mo kailangan mahalin, meaning kasi yung thoughts, guys, they come and goes. So hindi mo yan dapat mahalin. Hindi ka dapat kumbaga hindi ka dapat mag-attach sa sa mga iniisip or mga nararamdaman mo, kasi kung ganun yung gagawin mo, bibigyan mo siya ng aaprobahan mo siya, tapos mamahalin mo siya, ikaw pa rin ang magsasuffer sa bandang huli. Like the same with kung ka, like for example, natatakot ka, may hilo ka, natatakot ka kasi ayaw mong lumabas kasi natatakot ka na mahimatay ka. Itong mga what if mo, 'di ba? What if na magkaroon ka ng panic attack or anxiety sa transportation, sa public na mga tao, like also like grocery or supermarket or sa shopping mall, and then mahimatay ka doon. So something like that. So ang gagawin mo, kumbaga inaaprobahan mo na okay,
Dito lang tayo sa bahay kasi ito yung comfort zone natin. Dito tayo safe. And then mamahalin mo yan. Pero yung impact na yun, yung ginagawa mong pagbibigay ng pag aaproba at pagmamahal, ikaw mismo ang gumagawa nun. So, nai-stuck ka, naaano ka, kumbaga nakukulong ka sa mga ginagawa mo. So, hindi yun maganda. So, kailangan talaga na hindi mo kailangan mahalin o aprobahan ang mga bagay or tanggapin man ito. Dapat mo lang yang i-let go. Dapat mo lang yan, kumbaga, padaanin mo lang, sumabay ka lang, sumama ka lang sa mga iniisip mo. Kasi hindi yan magtatagal. Hindi yan magtatagal. That's why they said, thoughts, they just come and go. Pero pag mahalin mo yan, pagbigyan mo siya ng, pag-aprobahan mo siya na okay, you have to stay, something like that. So, mag-i-stay talaga yan sa'yo. Tapos, ikaw mismo, like yung hilo mo, sasabihin mo, bakit hanggang ngayon nahihilo pa rin ako? Bakit hanggang ngayon nagpapalpitate pa rin ako? Bakit hanggang ngayon natatakot pa rin ako mag-drive or natatakot pa rin akong sumakay ng bus or train or pumunta sa mga supermarket? Kasi minamahal mo siya. Kasi inaaprubahan, binibigay mo siya kumbaga pinapahinintulutan mo siya na magstay sa'yo. So yun. So dapat hindi mo kailangan mahalin yan, hindi mo kailangan kumbaga bigyan ng pahintulot sa'yo kasi yung buhay mo, yung mundo mo lumiliit sa mga ginagawa mo. So base na ganyan, sumama ka lang. Sumabay ka lang sa agos, sumabay ka lang sa mga nararamdaman mo, sa mga sensasyon na nararamdaman mo kasi all of that it will pass. I know it's easy to say na tanggapin, but mahirap siyang ilagay sa ating, kumbaga sa ating vocabulary, so um uh, yung recovery is hindi mo makikita sa ibang tao, hindi mo makikita sa medication, hindi mo makikita sa multivitamin, hindi mo makikita sa psychiatrist, hindi mo makikita sa lahat ng mga coping mechanism na ginagawa mo, kundi nasa sayo nag-uumpisa yung recovery. Hindi nasa videong ito, hindi nasa ibang video na nakikita mo sa ibang vlog or sa ibang mga content creator na nag-share sa kanilang mga experience, kundi nasa sayo mismo kasi ikaw yung nagdadala, ikaw ang may hawak ng lahat. So anyway guys, thank you so much. Sana nakapagbigay ako ng kumbaga information, knowledge doon sa mga taong nakukulong sa kanilang anxiety attack, sa kanilang stress, sa kanilang panic attack. Dapat hindi ninyo ikulong yung sarili ninyo kasi maraming maraming bagay na namimiss ninyo sa outside world, especially kung may mga anak kayo, kasi namimiss ninyo yung tawag nito, yung moment, yung pagiging bata ng inyong mga anak. Hindi yan nag-i-stay, hindi yan forever. You have to enjoy that. Like, that's what I did, Ako yung recovery ko, ako mismo talaga ang nag-discover sa aking sarili. And of course, sa tulong ng sa aking psychiatrist at medication, but also yung tulong sa akin nang gagaling din. Tapos yung suporta ng aking asawa. Yung psychiatrist at medication, parang suporta lang yan guys. Suporta lang yan, pero the rest, it comes to you. So anyway guys, thank you so much and God bless us. Bye-bye!